Hello, ayan. Good morning. Okay, batiin mo yung katabi mo, good morning. Ngitian mo naman, ngitian mo. Para maganda, ngitian mo uli. Good morning. Ayan, ganun ang magandang bati, di ba? Good morning. Pagkakamusta ka, mas maganda kaysa dati, di ba? Yun ang mga sagot, hindi mga, para po maganda ang buhay. Actually, maganda po yung maging positive ang ating kaisipan, kabila ng maraming problema. So, kanina nga pinag-usapan namin kayo na sa habang papunta kami dito yung pag-atake ng US at Israel sa Iran. So, meron naman tayong simulan na giyera. So, bagamat tandaan natin, ihanda natin ang ating sarili kasi po lahat na naman ng bagay na nangyayari sa mundo ay may kapahintulutan. So, ang Diyos ang nasa likod ng lahat ng pangyayari. At pinangyayari niya ito sa takdang panahon, kasi ito ang panahon na malapit na dumating ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, naniniwala ka ba doon? Kasi iba ang kaisipan iba ang iniisip. So, nandoon sa naiimpluwensyahan ng ibang, siyempre nakikita, pinanonood. Kasi naobserbahan ko po ngayon, kasi madalas kami ngayon dito. Di naman madalas, every Wednesday nandito kami sa Kapitolyo. So meron kaming pass din kasi hindi kami napunta minsan. Mga estudyante pinupunta namin. Naobserbahan ko talaga, maraming kakaiba ngayon sa mga kabataan. Okay? Minsan nandoon nakasalampak sila, pero halos lahat. Kasi required ngayon yung cellphone. Tama, mga estudyante. Mahirap maging, lalo yung college, mahirap maglang cellphone. So dumidepende sila sa mga kay Mr. Google, di ba? Maraming mga kailangan 'yon ng mga estudyante. Kaya lang ang daming impluwensya na napapansin ko na nakikitang-kita ngayon, di ba? Marami kang makita na impluwensyahan. Hindi naman mo yung mga estudyante lang, pati nga yung nagtitinda ng mais doon at saka may cellphone pag walang tinder, di ba? So lahat ng tao ay nakatutok sa maraming bagay na hindi mo po alam kung ano po yung nakabubuti ba o hindi. So, ang makikita lang po natin ito, ano epekto nito? Tingnan mo yung katabi mo. Paano ba yan? Naglalakad? Paano yan? Yung impluensya nung kung ano yung pinaniniwala niya, yun paano siya manamit, paano siya magsalita, di ba? Na-impluensya niya, yung mga bata nga, imbis na makagiliwan mo ngayon, may mga apo po ako Apo ko sa pamangkin. Imbis na magili ko pagkakakausapin ka, i-Englishin ka baga naman dit. Ihinita ulo mo kasi dudugo ang ilong mo kasi hindi mo alam paano sasagutin, di ba? Ganda-ganda, no? Uy, ganda-ganda mo, no? What did you say? Isa, pag mali pa grammar mo, bata, lolo, ganito. Pambihira ako yung mga bata ngayon. Influensya ng ng cellphone. So sa may mga isip naman ngayon, marami ngayon ay na-impluwensya ng, maganda sana yung para sa mabuti, hindi yung para sa masama. Yung iba na-impluwensya sa pagluluto, kaya marami, husay ngayon. Dati di marunong magluto, nagluluto na ngayon, di ba? Yung iba marami pong natutuhan sa lahat ng aspeto ng buhay. So merong mga mabuti naman, di man lahat ay masama. Pero ang napakahirap po na maintindihan ngayon ay nga po pagbabago sapagkat tayo na sa huling panahon, huwag nating expect na meron pa tayong magandang makikita sa mundong ito. Wala na po. Kasi pabulok na ng pabulok ang mundo at ang isip ng tao ngayon ay polluted na po ng maraming basura, maraming kaisipan. Minsan nga pagka ikaw ay nangatwiran sa kanya, minsan nagtuturo ka ng salita ng Diyos sa katotohanan, marami naglalaro sa kanya at yung mga alibay, so merong resistant, merong paglaban sa katotohanan sa salita ng Diyos. Kaya maraming mga kabataan ngayon, ay sabi nga po sa inyo, marami nagpapakatiwakal, merong nagpatiwakal dito sa Bulacan na dahil lang so napakagandang bata. Ang ganda ng itsura niya, parang mukhang Bombay, tapos matangkad siya, sexy. Pero nung napakamatay, 17 years old, dahil lang sa identity crisis. Dahil meron siyang girlfriend na kapwa babae. Tapos ay iniwanan siya
at hindi niya matanggap yun, nagpakamatay. Ang masakit, hello, umaten siya sa church. Kailangan po natin yun na hindi po ito isang marites. Kailangan po namin ituro ang katotohanan sapagkat sa panahong ito, ang kailangang tutukan natin ay yung makasama tayo sa rapture. Sino ang gustong pumunta sa impyerno? Alam naman tataas, di ba? Yun ang madalas ko tinatanong sa mga estudyante. Gusto ba niyo pumunta sa impyerno o sa langit? Siyempre, sa langit po, sa langit po. Di ba? Mapupunta ka ba sa langit? Sigurado ka ba? Hindi ko po sigurado. Yun ang problema. Ano? Nakaka-influensya sa iyo. Magbasa ka ng Bible, ma-influensya ka nito kasi ito ang truth. Kaya sabi ko, share, narito kami para mag-share ng katotohanan. Ito nakasulat, ito nakasulat, ito nakasulat. Hello? Hindi ito sinabi ni pastor, hindi ito sinabi ni pastor, hindi ito sinabi ni pastor. Ito yung nakasulat sa Biblia. Kaya maniwala kayo sa nakasulat. Kaya kung wala kang Bible, bili ka ng Bible. By the way, pumunta kami ni Sister Elmi dito sa CLC. Sarado na pala. Bibili kami ng Bible para mamigay po ng Bible, kahit New Testament. Kaya pakiusap ko po, kung meron kayong extra Bible sa bahay, dalhin po nyo. Kasi meron tayong inaahiwan ngayon, kailangan po natin mamigay ng Bible. Kahit po medyo, wag naman yung wasak na wasak. Kasi meron akong lumang Bible eh. Kasi po, ang hirap ngayon eh. Kailangan pupunta pa ng Manila para makabili tayo. Order tayo sa Shopee. Isang kapatid ay order sa Shopee. So, actually maganda naman ang na-order. Kaya sabi ko, sige, order tayo. Mura lang naman siya. Kahit mamuhunan, so sarili niyang pera yon, hindi naman pera ng church. Kasi pag tayo po ay nasa labas, makikita po natin ang pangangailangan ng tao. Ang daming litong-lito, ang daming problemado, lalo sa napapanood sa mga teleserye, malulungkot ang buhay. At tapos may lumapit pa nga na, yun nga po, merong, yun nga po, parang di-depress. Merong bumubulong daw sa kanya, tapos yung nga may sakit, pinagagamot, dinala sa albularyo. Siyempre, share natin. At hinihimo ko nga na sana ay maka-attend dito para may makausap, may makita mga tao dito magaganda at mga pogi. Ayan. At nakangiti lagi. Ngiti naman kayo. Pag sinabing pogi, tsaka maganda, ngiti naman kayo. Kayo yun eh. Sabi mo sa katabi mo, kayo yun. Ikaw yan eh. Matuwa ka naman. Biro mo tawag yung pogi. Pag sumimangot ka, hindi ka naniniwala. Yun yun. Kaya ang buhay natin, kailangan po maniwala tayo. Kasi maganda't pa, pogi tayo sa harapan ng Diyos. So nasa iyo na lang yun kung ayaw mong tanggapin. Okay? Para ako naniniwala. Kasi tayo ay tinanggap ng Panginoon. Precious tayo sa mata ng Diyos, maganda tayo sa harapan ng Diyos, lahat tayo, mahal tayo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Ayan. Napakasarap daw po yan. Kaya yung pagpapatiwakal, kapag nakatuto ka sa problema, possible. So, napunta tayo sa counseling. Kasi nung matin po ako ng seminar ng counseling, yung CBN Asia, yung nagturo sa amin, napakahaba dapat yun eh. Kasi kaya lang tinuruan kami. Para seminar lang, 2 hours o 3 hours. Kaya nga sabi ko, bitin eh. Pero actually talagang totally, kailangan natin ngayon ang magka-counsel o yung mga ngaral o yung magpapayo. Pero kung hindi tayo magpapaya tayo, ay naiimplementsyan tayo ng mga buhay sa mundong ito, ano sasabihin natin tungkol sa Diyos? Kung magulang ka, ano sasabihin mo sa anak mo? Anak, mag-aaral ka sa mabuti, mag-doktor ka, ganito, hamungin mo kami sa buhay. Kami ay mahirap, sana yumaman tayo. So, hindi naman po masama yun. Kaya lang, paano siya magtatagumpay kung meron siyang struggle sa kanyang buhay? Na ang katotohanan, anak, lumayo ka, magbasa ka ng Bible kasi maraming tukso sa labas. Di ba? Kaya nga po, ang pag-aaral natin na makita natin sa Matthew chapter 5, verse 13. Ayan. So, 5:13. So, alam na lang natin to, pero yun lang po kinuha ko, isang verses. Sabi nga doon ay, kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Sa ang salita ng Diyos, nalagay ba dyan, salita ng Diyos?
Ayun, ang salita ng Diyos. Ayan. Sabi doon, kayong mga tagasunod ko, sabi ni Jesus Christ, ang magsisilbing asin sa mundo, ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang, kaya itatapon na lamang at tinatapak-tapakan ng mga tao. Tingnan mo yung katabi mo. Wala bang kwentang tao yan? Di ba? Ang hirap ang sakit, di ba? Wala ba akong kwentang tao? Pero sa Bible, masakit. At itong tanggapin natin. Kaya nga matutuwi tayo eh. Kaya kung ikaw po ay tumatanggap sa salita ng Diyos, hindi ka matatakot, hindi ka masasaktan, umarap ka sa katotohanan. Bakit? Kasi dadaling ka nito sa katotohanan papunta sa presensya ng Panginoon. Kaya kung gusto mong mapunta sa impyerno, sige, gawin mo yung gusto mo. Hindi sapat na ikaw yung maatin sa church, pero ayaw kang sumunod sa katotohanan. At malaking pananagutan po namin, gaya ko matanda na ako, baka mauna ako sa inyo, malaking pananagutan ko, umalis ako dito, hindi ko kayo natuturuan tungkol sa totohanan, di ba? So yung mga anak ko, lagi kong binibili niyan, lagi sa kanila, huwag kayong lalayo sa Diyos. Kasi madali ang yumaman eh, tama? Hello? Madali ang yumaman. Maging wise ka lang ngayon, maging marunong ka lang, at gumawa ka, hindi yan babaksak yung yaman. Ang daming mayaman ngayon eh. Natutuwa nga ako, kaya nga yun lagi yung pinagmamalaki. Nung araw, yung mga kabataan dito, naka-stepin lang eh. Diba? Naka-bisikleta pa nga eh. Bisa nga, nag-repair dito sa loob ng bisikleta eh. Oo. Pero ngayon, hindi na malaman kung saan babarada yung kanilang motor. Minsan may kotse pa, kaya iba, nagdadala ng kotse. Kasi ang paradahan natin nasa highway. Pero ganun pa man, ang nakakatuwa po doon ay nagsimula tayo sa kukunti pa lang ang alam natin, kukunti pa ang kakayan natin. Pero ngayon, punong-puno na tayo, di ba? Siguro ito hinug na ang panahon na ngayon ay kailangan maka-impluensya tayo. Kung ano yung nagtanggap mo, sabi nga ng Bible, kung ano natanggap mo, yun lang maibigay mo. Yung kaya mo maibigay, matatanggap mo. Alam nga namang hindi mo kayang bibigay mo yung hindi mo natanggap. Hindi ka marunong sa ganito, marunong ka. Pagtatawanan ka lang at lalo yung demonyo na hindi mo alam, kasama natin yan araw-araw kasi binabantayan tayo kasi sabi sa Bible, ang mga demonyo, ang mga kampunan demonyo ay aali-aligid. Kaya nga kayo ay laging mayroon tayong Holy Spirit, pero aali-aligid sa atin ang demonyo para mahanap siya ng butas kung saan ka mahina. Ito, mahina ka. Si cellphone, sige pa. O, di ba, maganda yan. Nasa likod mo, nagaganyan ka, nagsigaw, maganda yan, balikan mo. Hello? Iyan po ang panaman ng demonyo. Hindi mo ba alam? Ang demonyo po ay buhay pa rin at may kapangyarihan pa rin. Pero mas makapangyarihan ang Espiritu nga sa atin kaysa Espiritu nga sa libutan. 1 Juan chapter 4, verse 4. Hello? Kaya napakalaga po yun. So, influence. So, ito bibigyan natin ng pamagat, influence the world for good. The world for good. Ayan. So, napakalaga po yung ma-influencean po natin para sa mabuti ang mundo. Ayan po, isang katauhan. Maging magandang influensya po tayo. Huwag po maging bad influence. O huwag kang pa-impluensya doon po sa mga bagay na inaakala mong hindi naman masama. Wala naman nakakakita. Ako lang ito. O nga, ikaw ito. Pero ang Diyos mo, yung iniisip mo pa lang, yung pong sasabihin mo pa lang, yung gagawin mo pa lang, siya nakakaalam kung ano ang tama. Tama? Kaya mayroong conviction na tinatawag. Kaya pag hindi ka nako-convict, may Holy Spirit ka ba? Baka wala kang Holy Spirit. Kasi yung kanta kanina, punuin mo ako ng Holy Spirito, hindi magaganap sa iyo yun. Kasi ang napupuno sa Espiritu ay yung pong sumusunod sa kalooban ng Diyos, nagiging mahinahon. Yung fruit of Holy Spirit ay kumikilos o nagmamanifest, nakikita sa kanyang buhay. Pero kung hindi po, wala pong pagbabago, paano ka magiging impluensya at hindi po katanggap-tanggap sa mata ng mga tunay na Kristiyano na ikaw ay patawag na Kristiyano. Kasi meron tinatawag sa Bible, sa huling panahon, marami ang magkukunwang may pananampalataya pero hindi makikita sa kanilang mga gawa. 2 Timothy chapter 3.
Ano sinabi doon? Sa huling panahon, mababatbat ng kasamaan o kahirapan ang buong daigdig. So, magbabago ang kaisipan ng tao, maging makasarili, mayabang. Diba? Magiging, mukhang salapi. Suwail sa magulang. Hindi susundin ang payo ng mga magulang. Kundi yung kanila. Kaya nga po, ang napapansin ko ngayon, maraming sumusunod sa gusto nila. Kasi naintindihan ko po kayo kasi dumaan ako dyan sa mga kabataan. Kaya nga, makinig po kayo na hindi po lahat ng ginagawa natin, keso tayo po ay nasa kapilya, ay tayo po ay ganap na. No. Hanggang hindi po tayo gumagawa, kung sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi po tayo ganap. Hindi po tayo maging ganap o banal sa harapan ng Diyos. Pero meron tayong kabanalan. Yun ang Holy Spirit. Yun ang initial, yun ang binhi na nasa puso natin. Yung Word of God, tinanggap natin ito, yung mabuting balita, pumasok sa atin ang Holy Spirit, yun ang binhi. Yung salita ng Diyos at yung Holy Spirit, kaya meron tayong bagong buhay. Kaya nga, ikaw ay born again. Wala pang ginagawang mabuti. Ngayon, siniran ka, naniwala ka, talagang ikaw ay makasalanan, may kang tawad. Tinanggap mo si Jesus Christ. Na-born again ka ngayon, hindi mo alam. Nandito na yan, pasok dito. Sabi nga sa inyo, wow naman si Lord. Bino mo, maatin ako ng church. 3 buwan. Minom pa ako ng alak. Pero, yun lang ang kaibahan eh. Pag nag-iisa na ako, may nangungusap sa akin. Ang sasabi, anak, hihinto mo na yan. Anak, hihinto mo na yan. Hindi ko maintindihan, bakit wala naman akong kasama? Di ba? Mula dito, mula sa isip ko. Hello? Tapos pinatunayan niya, may dumalaw sa akin. Alam, dumalaw sa akin kabataan. Dumalaw sa akin. Kasi hindi ako naka-attend ng isang beses, linggo. Kasi linggo noon, natapat birthday ko. Siyempre, napainom ako. Di ba? Hindi ako matin. Kinabukasan ng Lunes, may dumalaw sa akin. Ginamit ng Panginoon isang kabataan. Dapat yung kasalanan, kasi kabataan pa naman ako noon. Dapat ang kasalanan ay tapakan natin. Alam mo, habang nagsasalita siya, tumitimo. Naniniwala ako, pinadala siya ng Panginoon. Yung salita niya, tumitimo. At alam ko, yun ay kilos ng Holy Spirit sa puso ko. Amen? Sino sa inyo nagbabasa ng Bible tapos parang, bakit ganun, pastor, naiiyak ako? Bakit, pastor, ganun? Parang lumalagay sa puso ko. Yun po ang Holy Spirit. Pero ang problema nga po, kahit maranasan mo yan, kung pagkatapos naman yan, magre-resist ka o hindi ka naman i-neglect mo o kakalimutan mo na lang siya, babaliwalain mo. Ganyan po nangyayari sa atin, di ba? Sabi sa Santiago, ang nakikinig ng aking salita at di sumasagbagawa nito ay dinadaya niya ang kanyang sarili. Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Kaya mo bandayain ang sarili mo? Ang hirap nun, di ba? Dinadaya mo sarili. Basa ka ng basa ng Bible, hindi mo ginatutupad, di ba? Hello? Pero mahirap talagang tuparin. Kaya nga nandiyan ang prayer. Kaya may Holy Spirit. Kasi hindi natin kaya, tutulungan tayo ng Diyos kung magpe-pray ka. Hindi ako perfecto. Kaya kung titingnan nyo, si pastor siguro mahusay. Hindi ako mahusay. Kaya lang, pag nagkamali ako, anong ginagawa ko? Kinikilala ko at humingi ako ng tawad kay Lord. Amen? Pagkatapos ng preaching ko, pag uwi ko, humingi ako ng tawad. Kasi baka mamaya nagkamali ako ng sa'yo. Nakakulang yung aking paliwanag, di ba? At least, dagdagan ng Panginoon. Kasi hindi po tayo dapat tumayo ng sarili lang natin. Tumayo tayo na kasama natin ng Diyos. Yan ang napakahalaga. Maging co-worker tayo ni Jesus Christ. Kasama natin si Jesus Christ. Gumagawa siya, sumunod tayo sa Kanya. So, tayo yung gagawa. Kasi nandito siya sa loob eh. Nakuha po nyo. Kaya nga po, napakahalaga po yan. Kaya sa evangelism, kaya madalas kong niulit, kapag wala kang awa at hindi ka marunong mahaba, huwag ka nang humayo. Dahil ang sabi ng Diyos, sabi ni Jesus kasi, habag ang kailangan ko, hindi hain. Kahit magbigay ka ng pera, hindi ka makakaani ng kaluluwa para sa Panginoon ng totohanan. Tiyak na matitisod. Kaya nga po ako nalulungkot kasi merong umakay, yung inakay napunta dito, nagtagal, tapos yung umakay nawala. Kaya kung minsan parang ang hirap po. Kaya para sa akin,
ayoko pong humatol, pero sa totoo lang, ginagawa ko po, lagi ko po na lang sinasama sila sa panalangin o lagi ko inaalala sa panalangin. Yun lang magagawa ko, hindi ako Diyos. Hindi ko ipag-aari. Hindi ko pwedeng, dito na lang kayo, diyan ka lang maupo. Hindi pwede yan. May sarili kang paninindigan sa sarili mo. Kailangan sa ka naninindigan. Influence the world for good. Sorry, pasensya na kayo sa aking grammar. Ano po? So, ang sabi nga po doon ay tayo yung mga tagasunod, kayo. So, kaya nga una, kailangan po stand firm to your faith and obey to the Lord. Ayan, manindigan tayo or tayo pa maging matatag sa pananampalataya, manindigan sa pananampalataya at sumunod sa Panginoon. So, napakahalaga po yun. Kasi pagka tayo po ay paiba-iba, so yan po ang nangyayari. Ayaw ng Diyos ng pabago-bago isip. Hindi malaman kung ano ang gusto. Mamaya gusto maging pastor, mamaya gusto maging leaders, mamaya gusto maging ano. Di ba mayroong mga taong ganyan, mayroong mga bata nga ganito, tinatanong, ano bang gusto mo? Maging teacher. Tapos nang may pamangkin ako, nung nakita niya yung tita niya natitinda ng yema doon sa eskwelahan, sabi niya, saan tanongin, anong gusto mo? Gusto kong magtinda ng yema. Nakita lang yung tita niya. Kung ano yung makita, na-influence yung isip niya, kasi bata pa eh. Kaya lang nung tumanda na, yun kaya nga, kailangan mag-grow tayo eh. Sa Panginoon, para makapamili ka. Pag hindi ka marunong mamili kung saan ka at hindi ka marunong makinig sa salita ng Diyos, kasi bawat isa ay binigyan ng kaloob ng Diyos. May pinagagawa sa iyo ang Panginoon. May kakayanan ka na binigay sa iyo ang Panginoon. Hindi mo yung talent mo, maaaring may talent mo, pinagamit mo dito, pero merong bagay na hindi lang doon ka tinawag ng Panginoon. Kasi lahat naman tayo, merong tinatawag na general calling. Tinatawag tayo lahat na magpatotoo, maging saksi, mag-evangelize. Kung si pastor lang ang gagawa, limitado magagawa namin, di ba? Lalo na kami sa Balagtas, may grupo kami, tuturuan ko. Hanggang doon lang, punta kami sa so portion lang, pero kung lahat tayo gagawa, amen? Malaki ma-influensya natin, tama? Ma-influensya mo yung kapitbahay mo, kaibigan mo, kaklase mo, kababaryo mo, kababata mo, kumpare mo, basta may kay ka. Sabi mo sa katabi mo, may kay ka ba? Baka wala kang kay. Wala kang kapwa. Wala kang pag-ibig sa iyong kapwa. Yan. Ang iniibig mo lang sarili mo, di ba? Inutos ng Diyos. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong pag-ibig mo sa iyong sarili. So, mahal na mahal mo ang sarili mo. Ayoko masaktan. Gusto kong ganito. So, yung kapwa mo, nakita mo nangangailangan. Sana gawin mo rin. Panalangin mo sa Lord. Sana wag din siya masaktan. Sana matupad din ang kanyang pangarap. Di ba? Kasi yun ang gusto mangyari sa buhay mo eh. Sana may magtuwid sa kanya. Di ba? Kasi gusto mo ituwid ka. Pero kung ayaw patuwid, sana wag na siya magtuwid. Ganun ba yun? Hello? Ganun po yun. Kung ano yung gusto mo, at kahit hindi mo sabihin niya, may tinatawag na transference of anointing o yung spirit. Kaya madadamang po yan ng tao kung nagsisinungaling ka. Pag nagsisalita ka, alam ng tao kung kukunyari ka. Kasi makita sa kilos mo yon at pananalita mo at sa buhay mo. Tama? Kaya napakahirap po na maging totoo. Tama? Lahat tayo nakakamali. Kaya sabihin ko sa iyo, hindi ako perfecto. Pero sasabihin ko sa iyo, sinisikap ko na lagi sa araw-araw na ginawa ng Diyos, makasunod ako sa kalooban ng Diyos. Paanong paraan? Humingi ako ng tawad. Kasi kilala ko kung sino ako. Sabi mo sa katabi mo, kilala mo kung sino ka ba? Anong mali ko kung ikaw nagmumura? Hello? Anong mali ko kung ikaw pang nagagalit ka? Kala mo kung sino, tapos pagkaharap, pakunwari, di ba? Nagkukunwari lang. Kakamayan pa ganun. Tapos pagkata, kala mo kung sino. Leader pa naman. Hello? Minsan natatago natin yung tunay na damdamin natin, tama? Ngitian mo ako, pero galit ka pala sa akin. Tama? Hello? Pagbaba ko dito, ang dahil galit sa akin. Di ba? Okay lang. Wag lang si Lord magalit sa akin. Amen? Kasi natayo ako kahit kangino. Kahit doon sa Kapitolyo, kahit saan ako pumunta. Yun lang yung sasabihin ko. Kasi kung minsan tayo natatakot magsalita, kung ano yung katotohanan. Kasi baka magalit, baka sumama loob, baka umalis na, baka hindi na ako tanggapin. Hello? Hello? May kausap pa ba ako dito?
Para puro seryoso lahat, ano, di ba? O natatouch kayo. Sabi, Lord, Pastor, talaga pagpatuloy mo lang. Talagang dumudugo na. Kailangan natin ng paninindigan. Kailangan natin mahikayat natin ang mga tao. Ayan po. Para sa Panginoon. Sabi nga po doon sa Matthew chapter 5:13, sa God words, opo. God's word, opo, translation. Ito yung salita ng Diyos, sa English naman to. You are salt for the earth, but if salt loses its taste, how will it be made salty again? Ayan. It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled on by people. So masakit po yun. Sabi nga po sa kayong mga tagasunod ko, ang nagsisilbing asin sa mundo. So ang kinakausap, sabi ni Jesus Christ, kayong mga tagasunod ko, ayun, ikaw ba? Kanino ka tagasunod? Pag alagad ka ng Diyos, tama ka. Pero kung hindi nakikita sa iyo ang pagiging alagad ng Diyos, ano kang alagad? Minsan gano'n, nag-a-assume tayo, alagad ako ng Diyos, pero hindi nakikita sa buhay. Ina nga po sinasabi ni Pablo, iwasan nyo! Ang sakit noon, no? Basahin po niya yung Bible, hindi ako yon. Iwasan niya ang mga tao nagpapatawag na Kristiyano, pero hindi nakikita sa buhay. Di ba? Sino magsasabi niyan? Nakasulat yan. Kaya lang, minsan, iniiwasan po ng marami kasi nga, gusto natin marami umaten, di ba? Kailangan natin ng pondo, kailangan natin ganito. Hindi po. Ako'y naniniwala na hindi pababayaan ng Diyos ang gawain. Kaya nga po, wala po ako dito last Sunday, nakatent lang po yung ating church doon po sa Matimbo, ilan lang po talaga nandoon. At nakita ko yung pong, sabi ko, maging masaya tayo, hindi dahil sa bago yung lugar natin, nakatent lang tayo. Hindi, magsaya tayo dahil narito ang gawain ng Panginoon. Ginagamit tayo dito. Kaya nga may problema tayo doon kasi pinalis tayo doon sa lote dahil ang lote binebenta. Pero sabi ko, mag-pray tayo, ang may-ari ng langit at lupa ay ang Diyos. Kaya lang ang hinihingi dito ng Diyos ay magkaisa tayo. Ayan, hindi yung opinion mo, hindi kasi si pastor kasi ganito, hindi ganito. Paano? Ang problema yung lupa. Yung gawain ng Panginoon may taguyod ng Diyos. Magkaisa tayo sa panalangin. Yan po ang kailangan natin pagkakaisa. Kung na-impluensyahan ka, pray tayo, kasi may ginagawa kasi ko, pastor, kasi impluensya nga Kasi merong ukay-ukay doon Tinanong ako na isang kapatid ganda ng polo mo ngayon, pastor Yoke-yoke yan. Hello. Nakakita ko saan di mura lang naman, di ba? Bakit hindi? Ba't ako magkasuot ng mas mamahalin, di ba? Pero okay lang po. Maging totoo po tayo. Kaya nga kung tayo po, sabi nga dito, ikaw, kayo, tayo mga tagasunod ni Kristo, ang asin. Tayo po yung asin. Kaya kung asin ka, pag sinabing asin, isa lang ang katangian niya, maputi, at ang siya po ay maalat, di ba? Isa lang naman ang gamit talaga niya, di ba? Yung mag-preserve ng pagkain, magkaroon ng lasa. Yan, magkaroon ng lasa ang pagkain. Kaya ang buhay natin puro problema, wala na, puro paikot-ikot, puro problema, tapos konting saya, problema, konting saya, problema. Anong lasa ng buhay mo? Di ba? Anong lasa ng buhay mo? Puro ganyan. Hindi mabago. Hindi na madinig sa iyo yung praise the Lord. Nawalan ako ng pera pero alam ko hindi ako pabayaan ng Diyos. Di ba? Nabago ka kaysa naman wala namang pera. Paano ba to? Grabe naman. Nagbibigay naman ako ng ikapo. Puro reklamo. Di ba? Murmuring. Nagre-reklamo. Kaya po napakahalaga po yan na tayo po ay maging asin na ang katangian ng asin ay ito po yung manatili sa atin. Okay. Matthew chapter 5. Ayan po. Chapter 5, chapter 6, and chapter 7. So ito po yung sermon on the mount. Ito po yung sermon sa bundok. Kaya kung makikita po natin, napakahaba po nito. Kaya kung isa-isahin po natin, so isa lang naman ang gusto ng Diyos dito yung matransform tayo, magbago
Di ba, pinasimulan to sa verse 1, sabi, sa 3, mapalad ang mga taong, di ba? Mapalad ang mga tao, mapalad ang mga tao, mapalad ang mga tao. So may mga reward kapag tayo po ay, di ba, sumusunod sa kalooban ng Diyos. At hindi po mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos kung may Holy Spirit ka. So sabihin mo sa katabihin mo, may Holy Spirit ka na kung tinanggap mo si Jesus Christ. Hindi ka na po mahirapan. Kaya yung sinasabi ni Pastor Ruben dito, di ba, natandaan po ba niyo? Sabi niya, hindi mo kailangan pilitin, baguhin mo ang buhay mo. Makinig ka lang at pabayaan mo ang Holy Spirit kumilos sa iyo. Kaya lang anong nangyayari sa atin, pinipilit natin. Kaya ang gagawin po natin, isuko natin sa ating Panginoon, tapos sumunod tayo. Kung ano sinasabi, kasi nandito yung Holy Spirit. Sa totoo lang po, ako po ay napakaraming barkada at masaya po akong kasama sa barkada. Opo, lalo sa inuman. Pero tandaan po nyo ay meron pong pumipigil sa akin. Gusto ko man sumama, gusto ko man makisama sa kanila. Meron pong nangungusap sa akin dito. Tinutulungan ako ng Holy Spirit. Kaya nga po yung tinuturo ko sa inyo kung ano po yung ipinakalob sa akin ng Panginoon na ito yung pinakakalob sa lahat ng tao. Hindi po sa pastor lang. Kasi kung pastor lang, edi ako lang mabuti sa inyo. Diba? Mas banal ako sa inyo. Walang ganon. Manapa, pwede pong mangyari na dumating ang panahon, kayo ang tatayo dito. At lahat kayo pwede magsalita dito. Amen? Hello? Hi. Kala ko nasagot na hi. Okay. So, purihin ang Panginoon. Kaya po napakalaga po yon. Start him to your faith and obey to the Lord. Pangalawa, be a good influence. What? Good influence. Be a role model. Maging model tayo ng tao. Hindi po doon sa gusto mo. Yung pananamit mo, okay lang naman yun kasi kanya-kanya tayong taste, di ba? Kanya-kanya tayong gusto sa buhay. Yung iba, pag nagsuot, gusto niya nakapaston o skinny. Yung iba pa po naman ay nakasuot na parang bell bottom. Yung uso namin nung araw noon, nakalubog ang sapatos. Kaya lang mga kapatid, isa lang naman ang sinasabi talaga para po practical na payo. Kung ikaw ay magdadamit at sasamba ka sa Diyos, iwasan muna ikaw ay maka-distract. Ayun po, maka-distract sa paningin ng mga tao. Yung pong hindi ka nagiging nakakaingaya o natutukso, nakakatukso. Ayan po. Iwasan po natin kung maaari yan. Hindi naman po ako mahigpit. Kung ikaw ay magkukulay ng buhok, wag naman yung kulay asul at saka yung kulay pula, verde, yung matingkad. Magpakulay ka lang ng konti pag gusto maging brown o maging puti, maging itim, okay lang naman yan eh. Pero pag pupunta ka dito, nakapula ka, baka mag-usap tayo. Ba't nakapuli yung buhok mo? Ano ka ba? Pilipino ka ba o ano? Amerikano o ano? Huwag niyo akong gayahin. Ako hindi ako nagkukulay. Natural yan. Yeah. Hindi ako nagsisinungaling. Pati mukha ako, hindi ako nagsisinungaling. Yan pa rin yan. Okay, Marcos 9:42, 50. Marcos 9. Okay, sabi po dito sa mabuting balita. 42, sabi dito. Okay, nariyan po ba kayo? Sabi dito, mabuti pa sa isang tao na siya bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nalig sa akin. So, mapakasakit po noon, di ba? Yung tayo po ay nagiging dahilan o natitisod sa atin, yung mga bagong mananampalataya, matagal ka na mananampalataya, walang makita sa iyo na gayahin ko nga si Brad, gayahin ko nga si ate, gayahin ko nga si kuya. Kundi tayo po ay nagiging dahilan pa na ayoko na nga umatin dyan, pare-pares lang naman eh. Di ba? Ba't ko babaguhin ang buhay ko? Sila nga mga leader ko ganun din eh. Hindi ko po kayo hinahatulan, mga kapatid, lalo sa mga manggagawa at matagal na. Pero ito ay reminder sa atin. Kaya tayo manggagawa ng Panginoon, hindi tayo manggagawa ng tao. At kung ano man ang ninanais mo na mangyari sa iyo sa kinabukasan, kung ikaw ay pagkapalain o hindi ko alam
kung ikaw ay pagkapalain o hindi. Ang alam ko lang, kung totoo ka sa harapan ng Diyos at tama ang ginagawa mo, i-bless ka ng Panginoon. Amen? Yung mga bagay na hindi mo kaya, makakaya mo. At yung hindi mo nakakamit at parang hindi mo kayang makamit, bibigay sa iyo. Marami nagkaroon ng bahay at lupa dahil lang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Natutuwa nga ako doon sa Tabang, di ba? Nung mating nga doon. Actually, nung mating po yung mga namungupahan, may tiga rito sa San Pablo, doon namati sa Tabang, dati nahakot. Nahakot namin yan. Nangungupahan lang sila, walang sariling bahay. Tapos nagkaroon ng prayer si pastor, sabi niya, lahat ng walang bahay at lupa dito, mangharap kayo, mag-pray kayo, magkakaroon kayo ng bahay at lupa. Lahat naman po sila nagkaroon. Amen. At ang mga anak nila naka-abroad na ngayon, nakapag-aral. So mahabang kwento yon, hindi po yun magic. Parang sumunod sa kalooban ng Diyos. Nakakatuwa nga po. Kasi maniwala ka lang. Kahit wala kang kakayanan, magkakaroon ka. Kaya sabi ko sa'yo, kaya nga yung tayo, yung pong mangarap tayo. Kaya sa mga kabataan, kahit saan pumunta, kahit mahirap ang buhay nila, mga anak, mangarap kayo. Mga magulang, mangarap kayo. Hindi kayo makakapag-abroad, hindi kayo makakapag matanda na kayo, wala kayong pinag-aralan, pero mangarap kayo, buhay ang Diyos. Bakit? O isa man lang sa anak mo makatapos ng pag-aaral, di ba? May pag-asa. Amen? At hindi nyo alam, baka mamaya mayroong kamag-anak ka na, pamanahan ka, di ba? Naalala ba nyo yung isang tigapag-alaga ng foreigner, nakalita kong tiga Singapore yata yun eh. Pinamanahan, di ba? Pinamanahan kasi nga yung namatay, yung yata ang kamag-anak, di ba? Naalala lang niya yung kanyang tigapag-alaga. Pinagmanahan niya yun. Pinamanahan. Di ba? Hello? Meron ganun pagkakataon. Nakakataon lang pastor yan. Hindi. Kasi nangyari sa buhay ko, naniniwala po ako dyan. Nilista ko nga sabi nga, tinuro sa amin noon, gawin po niyan, yung may bakit, di ba, meron tayong tatag na bakit, di ba? Gusto kong mapunta ng Boracay, gusto kong makabili ng kotse, gusto kong magkaroon ng ganito. Di ba? Dami, di ba? Ginawa ko yan eh. Lista ko, makabili ko ng bagong sapatos, bagong pantalon. Maliit lang naman. Kasi bago pa akong Kristiyano, nahihiya naman ako kay Lord. Di ba? Maliit lang. Lahat yun natupad. Kaya nung bandang huli, ay natutuhan ko, maliit pa lang ang anak ko, Lord, ang mga anak ko matapos ang pag-aaral. Makatapos lahat silang pag-aaral. High school, college, hanggang sa kanilang pag-aasawa. Pinag-pray ko sila. Bata pa lang sila. Hanggang high school, hanggang college, lagi, hanggang ngayon, pinag-pray ko sila. Amen? Naniniwala ako eh. Amen? Kasi ang gumagawa ng kapalaran ng buhay ng tao ay ang Diyos. Di ba? Nasa kamay tayo ng Diyos. Kung ikaw ay manampalataya, maliban na lang ikaw ay hindi manampalataya, ikaw nasusunod. At maliban na lang na ikaw ay manampalataya na matigas ang ulo mo, ayaw mo sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga gusto mo, ganito, mayroong tinatawag na binabarena mo. Ayan po. Binabarena mo yung kalooban ng Panginoon. Parang gusto mo shortcut. Pero mabuti ang Panginoon kasi kung minsan, di ba? Para bang hindi tayo naman pinapalo kagad ng Diyos. Pero ang nangyayari, ito nangyayari. Yun nga, yung circumstances, yung kalungkutan, pinagpapala nga pero hindi ka masaya. Amen? Maraming pagkapala. Pero sabi nga po sa kawikaan, ang pagkapala ng Diyos ay merong kasamang kapayapaan. Oo nga, marami kang pera pero wala kang kapayapaan. Hindi ka rin masaya. Kasi nga, puro sarili mo isusunod, wala kang ministry. Wala kang naging ganap sa kalooban ng Diyos. Kahit manalangin, hindi ka nakasama. Kahit yung maghanda ng mga bagay na kailangan sa pananambahan, hindi ka nakasama. Gusto mo lang, basta ako follower lang ni Lord Jesus Christ. So yung follower ng Jesus Christ, gumagawa. Huwag natin sabihin follower. Kaya nga, huwag tayong mag-assume na tayo kalagad ng Diyos at tunay na alagad ng Diyos. Naniniwala ko, lahat tayo alagad ng Diyos. Kaya lang maaaring kulang tayo sa pagtutuwid at hindi tayo naaakay sa mabuti. Amen? Kaya kailangan natin may umaakay. Kaya sinasamahan ko yung mahayo. At gusto ko may makasama ako doon sa gusto natin magawa tayo ng street evangelism. Turo ko sa inyo paano mag-share. At nga, pagtuturo ko ngayon, paano ituturo yung salita ng Diyos. Na kailangan hindi natin nahaplitin at kailangan mayroong review. Kailangan masigurado mo na unawaan nila at kailangan balikan mo na unawaan ba ito sapagkat pag matatag ang pundasyon ng isang mananampalataya,
maging matatag kahit ano. Ang isang pundasyon po, sabi nga ng isang kapatid, yung bahay ko na pinagawa, down pa lang ito, pero pwede 3 palapag, 4 na palapag, kasi nakapondo na ang aking pundasyon sa ilalim ng lupa. Amen? Pag malaki ang pananampalataya mo sa Diyos, kahit ano mangyari sa buhay na ito, kahit magkagiyera ngayon sa Iran, kahit magkagiyera sa buong mundo, at ang Pilipinas bumaksak, wag naman po, pag-pray natin, ang gulo ng Pilipinas ngayon. Bakit po? Dahil sa kasalanan. Takipan ng kasalanan. Hindi pa yung magulo yung nag-ano. Di ba? Walang katarungan. Di ba? Meron ng katibayan ng kasalanan, wala pang napaparusahan. Di ba? Kasi nga, malalaki sila. Malalakas sila, may kapangyarihan sila. Pero sa harapan ng Diyos, wala tayong kapangyarihan na makialam sa ating gobyerno. Pero ang sabi ng Bible, wag lang tayong aayon. At pangalawa, ipanalangin natin ang lahat. Iyan ang bigay sa mga manampalataya. Amen? Pero kung di tayo gumagawa ng, kasi ang pinapanalangon, Lord, pingin ng ganito, pingin ng ganon. Ayan. Paano ka naging good influence? Kasi puro, pingin, Lord, pingin ng ganito, pingin ng ganito. Puro na lang sa iyo. Paano ka naka-impluensya? So, ma-impluensya mo rin siya, makaka-impluensya ka. Ganon din, ang bunga niyan, Lord, pingin, yun na maging bunga mo. Pingin ng ganito, puro pingin na lang. Kaya wala nang magawa, wala nang manggagawa. Kasi nakatutok na sa pansarili. Gusto ko ganito. Kaya wala na magmayo, wala na, hayo tayo, ganito. Di ba ang hirap? Kasi nga ngayon mahirap pumayo. Kasi ang daming pilosopo, ang daming kalaban. Bakit kanyo? Lahat ng tao punong-puno ng opinyon. At marami ang nangangatwiran. Di ba? Hinahanap niya. Bakit doon sa kanila pwede? Ba't dito kay pastor bawal? Hindi ko binabawal. Nakasulat kasi. Hello? Maaaring hindi doon tinaturo. Hindi pa lang naituro siguro. Kaya pag kami nakakita ng mga pastor, yun po lagi namin sinapag-usapan. Hello? At marami po masakit na pangyayari. Ito nga po nangyayari. Yung nagpakamatay na yon at ang daming gusto magpakamatay at nade-depress, na nawawalan ng pag-asa. Bakit po? Patay ba ang Diyos? Minsan nakabasa na nga ng Bible, ang gulo pa ng buhay eh. Kasi hindi sapat na kabisado mo ang Bible, nagbasa ka ng Bible kung hindi ka masusunod. Hello? Basahin niyo Santiago. Masakit magsalita si Apostol Santiago, di ba? Huwag kagad kayo magagalit, matuto kayo makinig, huwag kagad kayo magagalit, di ba? O, di ba? Ako di ang masabi nun, ha? Santiago. Ano sabi? Alam mo si Pastor, ako yata pinatatabaan eh. Mabihira naman, ngayon lang ako matin eh. Yeah? Hello? Sana hindi po kayo nakatutok sa nagsasabi, pero mahal na mahal ko po kayo. Sinasama ko sa panalangin at gusto po kayong tulungan. Hello? Kasi lahat tayo merong kahinaan. Natandaan nyo, isa lang ang gusto natin, makapunta sa langit. Tama? O, ba tayo sumagot ng amen malakas? Amen! Pag gano'n sana, amen! Punta ako sa langit. Pero tandaan mo, sinabi yan ng 2 Timoteo, kahit hindi ka tapat, ang Diyos ay tapat pa rin. Hindi siya nagbabago. Mahal ka niya. Kaya ang gagawin lang niya, bago ka mapunta sa langit, ano ba tag doon? Hindi pa yung sa buhangin, sinasala. Di ba? Sasalain tayo eh. Ngayon nga, sinasala na tayo eh. Bakit kanyo? Ito po ang sasabihin ko sa iyo. Makinig kayo, lahat. Merong namatay na isang tao. Hindi ko na sabihin kung sino siya at saan nangyari. Tumalikod siya sa katotohanan. Bakit po? Kasi nga po, nakisama siya sa kapwa lalaki. Ang nangyari po, namatay siya. Pero alam po ba nyo, lagi ko yung pinagpipray. Kaya nung mangyari yun, nung matanggap ko yun, nagpray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bakit? Kasi ang hinihingi ko, bigyan ng pagkakataon na mapagsisi at manumbalik ulit sa Diyos. Sabi niya, may ginawa ako sa Kanya. So, hindi na ako nagtanong. Kasi alam ko, mas makapangyarihan ng Diyos at makatarungan ng Diyos sa Kanyang ginagawa. Tandaan niyo, makatarungan ng Diyos. Bakit po? Kasi lahat ng kailangan ng taong malaman ay nakasulat sa Bible. Ang problema lang po sa nagtuturo. Kung ikaw yung pagturo, huwag mo kang mamimili na ituturo. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun ang gawin mo. Hello? Pag nabasa mo ito, huwag mong talikuran yung ayaw mo mangyari sa buhay mo at ayaw mong tanggapin yung binasa mo. Hello, gandi po. Kaya lang,
Iyon po ang kahinaan natin. Kaya nga sabi ng Bible doon sa Hebrews chapter 4, naunawaan tayo ng Diyos sa ating kahinaan. Amen? Naunawaan lang tayo ng Diyos. Kaya nga sabi, huwag tayong mag-atubiling, lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At doon ikakamta natin ang habag at kalinga sa panahon na kailangan natin. Di ba? Ang kalinga ng Diyos. Opo, umamin lang tayo, Lord, ito, tulungan mo ako, hirap hindi ko maalis eh. Lagi akong alipin ito eh. Ito yung ginagawa ko, tulungan mo ako. So, yan po, struggle po talaga ang pagiging buhay Kristyano, pakikipaglaban. Kasi may kalaban tayo, hindi si pastor, hindi si ate, hindi si kuya, hindi si leader. Kami po tumutulong lang at tandaan nyo, kahit po kayo lumayo sa akin, pagpe-pray ko kayo, yan lang naman magagawa ko, hindi ako Diyos. Ulitin ko. Kaya nga po marami pong mga kahit magsalita kayo, gamitin nyo media, sirain nyo ako, okay lang. Sabi ko, ang paniniwala ko kung okay na sa Diyos, pagtanggol ko ng Diyos. Hindi na pagtatanggol na parang kasi tayo punong-puno ng opinion eh. Opo. Ang daming opinion eh. Kaya nga nung nagsishare ako doon, mga bata, ako po naniniwala na kung tayo po ay ang Diyos naman ay mapupunta tayo sa langit. Ang dami yung sinabi. Pero ang tanong ko, sigurado ka ba? Hindi nga po. Hello. Pero ang dami niyang opinion. Okay, sinabi ko, itong sabi ng Biblia. Tatanggapin mo si Jesus Christ? Opo. Hello. Hindi ako tatanggapin mo si Jesus Christ. Siya ang namatay sa krus. Diba? Sino tatanggapin mo? Sino kailangan mo? Sino ang daan, ang katotohanan ng buhay? Si Jesus po. Sino kailangan mo? Papunta ka sa langit. Jesus Christ. Di ba? Ngayon, tinanggap mo, ligtas na ako, tapos ngayon, mamumuhay ka ng okay ba? Kahit na Hindi po. Meron kang obligasyon ngayon na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi tinawag ka niyang anak, binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Niligtas ka niya. Amen? Anak ka na ng Diyos ngayon, tinanggap si Jesus Christ eh. Yan ang pangako niya. John chapter 1 verse 12. Ang sino man tumanggap at nanalig sa Kanya, binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Anak ka na ng Diyos ngayon. Pero wala ka pag ginagawang mabuti. Pero anak ka ng Diyos. Ang laki ng pag-asa mo. Kaya lang, nadinig mo yung opinion niya. Pwede naman eh. Pwede naman yan kasi trend yan eh. Kasi wala namang Gusto mo doon mama ka sa amin. Pwede naman niya sa amin eh. Alam mo, nakakaalam eh. Opo, ang dami po. Maraming Kristiyanong tatago ng kanilang kasalanan. Marami kong alam. At marami nagsabi rin sa akin ng mga lihim nila sa buhay. Pero hindi ko sasabihin sa inyo. Hindi pwede. At marami rin po nagsabi sa akin, tinuwid ko, gumanda ang buhay. For 1 year, lagi siyang tumingin ng tulong sa akin. Sabi ko, pray lang. Ngayon, ang ganda ng buhay niya. Kasi mayroong inaamin niya. Ngayon mo aaminin, hindi ko nakita. Kaya kailangan natin ng ating kapwa. Magtulungan kayo, magtulungan kayo sa pasanin ng kabigatan ng bawat isa. Galatians chapter 6, di ba? So, para matupad niyo ang kalooban ng Diyos, ang utos ni Kristo. Kaya kung may problema ang kapatid, huwag mong baliwalain yan. Tulungan mo siya. Kausapin mo siya. Ano ba yung problema mo? Wala kang pera. Pera lang pala eh. Di ba? Bigyan mo pera. Hello? Amen po ba? Ayaw mo. Kasi iba. Tingnan mo. Pagdating sa pera, ayaw nyo. Di ba? Pastor, pagbaba mo dyan, uutang ako sa'yo, tignan ko lang. Hindi, wag naman ganun. Wag niyo ako pahirapan. Okay. Hello? Be a good influence. Ayun nga po, kaya napakalaga po yan. Sabi nga po doon sa 42, gilingan. Tapos sa 43, sabi nga doon, kung ang kamay mo naging sanhin ng pagkakasala, putulin mo. So, mabuti pa mayroong putol na isang kamay ka na mapunta ka sa langit kaysa mapunta ka sa impyerno. May dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno na doon ay hindi namamatay ang uod at hindi namamatay ang apoy at ang uod na kumakain sa kanila. So mga kapatid, dito sa portion na ito, pinakita po ng Panginoon yung impyerno, yung kapupuntahan ng mga tao na matigas ang ulo. Bakit po? Pwede po kasi na maating ka sa church, matigas ang ulo mo, hindi ka sumusunod.
Huwag mong isipin, nasa loob ka ng kapilya ng Galilea, mapunta ka sa langit. Hindi po ang magkapasya. Hindi ang Galilea ang magkapasya. Ang magkapasya, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam lang noon. Kasi ikaw ang nakakaalam kung sino ka at kung paano ka nagpapasakop sa Diyos. Hello? Ang tinuturo ko lang sa inyo, buhay ang Diyos. Pastor, paala ka ba kang pakialam sa akin? Hindi, ang gagawin ko lang, kung may problema ka, kaya nga kailangan natin dito, kung may problema kayo, lapit kayo, sabihin nyo sa akin, o kung gusto po akong mga leaders, magpapatuwid kayo o magpapatulong kayo, walang problema. Sa amin nga, mayroong tumatawag kahit hindi natin kasama dito, inaali ng demonyo, sumasama kami. Opo. Ayan, kasama ko Sister Elmi. Alam niya yun. Minsan punta nga kami doon sa bangkal. Nung ginagawa pa yan sa bangkal, wala pang ilaw. Tinawagan kami, punta kami doon, alauna ng madaling araw. Kasi may nanganak na kapatid na namatay. At dadali niya yung sanggol sa Pampanga, nandito sa bangkal. Tapos pinuntahan namin. Hindi naman nauwi kami, 3:00 ng madaling araw. Hindi naman yun, di ba? Pinuntahan namin. Tapos ayun, kinamusta namin kung ano problema, ano ba, ganito, ito. So, Pastor, ito po yung namin, ganito po. Sige po. Okay. Sige, pray tayo. Hindi ko naman sinabi na pag pumunta po kami doon, lahat ng problema niya masunod. Hindi. Ang nano po natin talaga yung gabay, paano gagawin, tapos yung prayer. Hingin natin ang habag ng Diyos, pangyayari. Okay? Kaya napaganda po. 49, sapagkat ang bawat isa ay dadalisayin sa apoy. Sa ibang salin niyan ay aas na ng apoy. Pero dito sa atin sa MAB, sapagkat ang bawat isa ay dadalisayan sa apoy at ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. Verse 50, mabuting balita. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat ng muli? Inulit-ulit, di ba? Taglayin ninyo. Ayan. Taglayin ninyo ang katangian ng asin at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. So, magtulungan tayo. Kaya nga po napakahalaga po yung yung salitang responsibilidad. Pananagutan mo yung katabi mo. Hindi yung gusto niya sundin mo. Kung mali siya, ituwid mo. Yung po yung nagmamahal. Pero kung mali na, tapos okay lang, sige lang. Hindi pa magmamahal yan. Itinutulak mo yan, papalayo sa Diyos. Paano kung mapunta si Sempiano? Hindi siya bigyan ng pagkakataong maligtas. Bago mamatay, naniniwala po ako. Kasi sa dami ng mga experience ko na nakimit ko, bago siya namatay, nakakilala siya sa Panginoon, kaya nga nung kami nag-share, ang napatay niya ay mag-ama. Pero siya ay nasira ng salita ng Diyos nung una. Tapos nagsisi siya, sabi niya, mga brad, kasi grupo kami, nag-share sa kanya. Hindi ako shoot to kill na ang order sa akin. Hindi ako makasuko sa pulis dahil shoot to kill nga, nandito siya sa Bulacan pero sa Tondo siya nakapatay na mag-ama. Ano po ang ano po niya, pero sabi niya, isinusuko ang buhay ko sa Panginoon. Alam niyo, after noon, na-salvage siya. Napatay din po ng pulis. Siyempre, hinahanap siya. Pero na Bible study namin sila by 2 months, for 2 months po. Kaya nanumbalik ulit siya sa Diyos. Pero nakapatay, bago siya ma-salvage, inanay niya yung ginawa niya, di ba? Nahatulan na siya, pero yung kanyang kaluluwa, binigyan ng pagkakataon. Ba't mo na patunayan, Pastor, yun? Sinabi yun ng Bible, di ba? Yun yung pinako si Jesus Christ sa krus, di ba? Yung mamatay sa krus, kahihaya po yan ng panahon ni Jesus Christ. Dahil yan ay, ang namamatay sa krus ay mga hinatulan ng death penalty. Yung mga saralin yan, mga malalaki ang kaso. Di ba? Kaya dalawa yung pinako, dalawa magnanakaw sa tabi ni Jesus Christ. Yung nasa kanan, sabi nga doon sa kaliwa, tumigil ka dahil tayo makasalanan. Dapat lang mangyari ito sa atin. Sabi niya, Jesus, di ba? Tumingin sa Panginoon. Alalahanin po niyo ako pagka kayo po nasa kaharian, di ba? Sabi niya, ngayon din. Ngayon din. Hello? Ngayon din, sasama kita sa paraiso. Hello? Kaya wag mong maliitin ang sarili mo. Wag kang magmamalaki sa ginagawa nating kasalanan. Dahil yung kasalanan na yan, babayaran mo talaga. Nakasulat yan sa Bible. Okay, yung kasalanan mo noon na tinanggap si Jesus Christ, wala na yan.
Pagkatapos mo gumawa ka uli ng kasalanan sa Holy Spirit. Alin? Binasa mo ang Bible, hindi mo sinunod, saka nagkasala. Basahin yung Bible. Ang magkasala sa banal na Espiritu ay hindi patatawarin. John chapter 6, verse 63. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay bukal ng buhay o Espiritu at buhay. So, ang salita ng Diyos ay Espiritu. Ikalawang Timoteo chapter 3, verse 16. Kinakasihan ng Diyos ang lahat ng kasulatan, ang Biblia. At makagamit ito sa pagtutuwid. Ngayon, ikaw, dumating ka ng pananambahan, mga kapatid, ulitin ko. Ito yung panahon. Bakit po kung sinasabi ito? Kasi nangyayari nga, may giyera na ngayon, di ba? May giyera naman sa Iran. Ano susunod ngayon? Ang kanlaon nga at saka ang mayon, di ba? Hindi mo hinto ngayon. Ilang buwan na, mga kapatid. Tapos lumulubog, ang dami lumulubog. Ano mangyayari sa atin ngayon? Malapit na naman. Ano ba ang gusto natin mangyari? Panoorin na lang natin nangyayari sa ating paligid. Marami ngayon ay ang daming pinapatay ngayon dahil sa drugs. Nire-rape, may chop-chop, di ba? China-chop-chop pa. Hello, bumabalik na naman tayo sa dati. Hello? Hindi ba tayo natitigatig? Mga kabataan, alam ko maganda ang pangarap natin. Sa tandaan nyo, basta nasa Panginoon kayo, magiging maganda ang kinabukasan nyo. Pero, may katungkulan tayo. Paano yung magiging anak nyo? Hindi ba yung naisip? Paano na? Hello? Magpapalit na naman ang gobyerno natin. Sino ang kawasan natin gobyerno? Diyos. Dahil lahat ng namamahala sa mundo, ang Diyos ang nagtatag. Hello? Hawak niya ang lahat ng hari. Ayan. Doon sa Kawikaan chapter 21. Hawak niya ang kaisipan na igagawin niya ang kaisipan ng hari kung saan niya ibig. Diba? Hawak niya ang kaisipan, lahat na namumuno. Kaya pwede niyang patigasin ang isang, halimbawa, yung China, yung presidente ng China, di ba? Pwede patigasin yan. Sige, sakupin mo ang di ba? Ang dahil niya sakupin dito sa Asia. Hello? Paano kung mangyayari yan? Handa na ba tayo? At pwede hindi mangyari yan, mag-pray ka. Hello? Pray. Yan ang obligasyon mo para sa bansa mo. Sa kinabukasan mo. Hello? Kaya napakahalaga po yan. Live in purity. Mamuhay sa kabanalan. Romans chapter 6, verse 11. Sa 11 nga po, ang sabi dito, at dahil nakakikristo, ang salita ng Diyos, translation po ito, translation. Sabi dito, verse 11, at dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring nyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay para sa Diyos. Verse 12, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Kaya mga kapatid, sikapin natin, ikaw ang magpapasya, ikaw ang gagawa, lumayo ka, yung iniisip mo, suko mo sa Panginoon, tama ba yan? Nasa kabanalan ba yan? Nasa salita yan ng Diyos? May kaparusahan ang gagawa niyan. Wag na ipilit ang iniisip mo. Huwag ka na mag-opinyon, huwag ka na mag-alibay. Bakit sa kanila pwede? Huwag mong yan, lahat tayo hahatulan. Pastor ka, leader ka, lahat tayo hahatulan ng Diyos sa iyong ginawa. Hindi papunta sa langit. Lahat ng manampalataya, hahatulan natin sa gawa kasi may reward. Paano kung hindi pumasa sa lahat, pati yung sarili mo? At ipasahin ng Diyos na punta ka sa impyerno. Paano? Ikaw lang nakakaalam yan. Paano ka namumuhay sa mundong ito? At paano sinusod ang kalooban ng Diyos? Paano ka nagtatago ng kasalanan mo? Hello. 13, huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialin ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. Hello. May bagong buhay na tayo. Kaya nga, born again. Kaya nga, maraming nababasa na ang salitang born again sa marami kasi hindi nakikita sa marami. Minsan, meron pong nagiinom ang ganyan, tapos dumaan ako, sabi niya, Brad, gano'n, lasing na lasing. Tapos sabi niya, born again ako. Tapos labas niya, ito ID ko, may ID talaga, church. Pinanlandakan pa yung church niya, ito yung church ko. Pero, Brad, hello, sino nakapahiya? Hindi naman ako eh. Yung Panginoon, kaya sa akin masakit yun eh.
Di ko lang masabi, dinadamay mo pa kami. Di ba? Kasi lahat ng ginagawa mo, kahit ikaw ay maliit o maliit ang kapilya mo, kapatid kita sa Panginoon. Hindi ganun ang pananaw natin. Pag maganda ang church, maganda ang pastor, English-speaking pastor, papunta sa langit yan. Itong maliliit na to na parang kulang na kulang sa gamit, hindi pupunta sa langit yan. Sino may sabi sa iyo? Hello? Kaya ka mamimili at huwag mo sabihin na ikaw ay malapit sa Diyos. Hello? At badang huli, dedicate yourself or your whole life to the Lord. So italaga natin ang ating buong buhay sa Panginoong Hesus. So Lucas chapter 14, ano po ang sabi doon? Lucas 14, 34 to 35. Sabi dito, mabuti ang asin, ang salita ng Diyos, verse 34, Lucas 14:34, sabi dito, mabuti ang asin, pero kung magiba na ang lasa, wala nang magagawa para maibalik ang lasa nito. Verse 35, wala na itang pakinabang kahit ihalo sa dumi para maging pataba sa lupa, kaya itatapon na lang ito ng mga tao, kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong unawain. Mga kapatid, hello, gumising tayo. Pag tayo nakakadinig ng salita ng Diyos, tinatamaan tayo o hindi man ito naging pagpapala sa iyo, pangungusap ng Holy Spirit yan. Pero kung passive ka, wala kang pakialam sa lahat ng bagay, baka po hindi ka born again. Hello? Kasi karanasan ko, naging matigas ang ulo ko, hindi ko maigit ang sarili. Ginigit ko yung sarili ko, pero hindi naman nangyayari sa akin yung pagpapala. Ang dami kong pinagdaanan. Nagsimula ako nung una, hirap na hirap ako magbigay ng ikapo. Diba? Tinuturo yan, magbigay ng ikapo. Pero gusto ko pagkapala. Pero alam ng Diyos yon, hindi ko kaya. Kaya humingi ako ng tawad sa Kanya. Alam niyo, tinulungan niya po ako. Ginawa ko yon. Nung ginawa ko yung hirap na hirap ako. Alam niyo kung bakit? Hindi pa tumugon ng Diyos. Nagbibigay ako ng ikapo. Pambili ng gatas ng anak ko, kulang. Tiniis ko lang yon. Pero pagdating ng bandang huli, naging maluwag na ang buhay namin. May testing na ginagawa ang Diyos. Tignan ko nga, baka sa simula lang yan. Urong-sulong tayo. Minsan, di ba? Pero pag napagpasyahan mo na ang isang bagay, mga kapatid, halimbawa ko lang sarili ko, hindi ko sinasabing pera pala si pastor. Hindi po. Kasi inutos yan. Kaya nga nakita ko ngayon, ginawa ko at nakita po ngayon ang maraming pagkapala. Sa mga kapatid, kaya po napakahalaga. I-dedicate po natin, italaga natin ang ating buhay sa Panginoon. Napakahalaga po yung pangarap natin. Kasi po, siya nakakaalam eh. May business nga, isuko mo sa Panginoon. Huwag makakalimutan yung bahagi. Inutos yun ng Diyos para dito sa mundong ito. Hindi para sa langit. Hindi kailangan ng Diyos ang pera mo sa langit. Hindi kailangan ng yaman mo sa langit. Hindi kailangan yung mga material na bagay mo sa langit. Dito lang yan. Kailangan may pintura dito. Kailangan magano, di ba? Pero tandaan niyo, may ginamit po dito. Hindi tayo nanghihingi. Sila po ang nabigay. At tandaan po niyo, yung binigay na yon, bibalik po yun ng Panginoon. Hindi yan nalilimutan ng Diyos. Hello? Kaya hindi ako natatakot. Kaya sabi ko doon sa gawain natin sa Matimbo, huwag kayong matakot. Ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa. Dahil ang hiningi natin doon, 400 to 500 square meter. Ngayon, ang laki na ng halaga ng lupa doon. 5,000 per square meter na. Hanggang 7,000. Dati nung una, kung may pera lang tayo, 350 pesos. Inaalok sa akin. Hiningan ako ng 50,000 for 1,000 ang kukunin ko. Yung 5,000, pabibigay ko sa mga kapatiran, pabibili nila. Sila magbayad. Para yung kapilya, at least may kapitbahay. No? Iniisip ko yun. Pero hindi nangyari, iniisip ko eh. Humingi sa akin ng 50,000. Kinausap ko, ang dahil kinausap ko dito, kinausap ko doon sa Matimbo, kinausap ko yung Tigatabang, yung may kakayanan, mga kabataan. Okay naman sila. Nagdala pa ako ng tao doon. Alam niyo, hindi naman sila nag-response. Pagka nang wala pa isang taon, dumating uli sa akin yung tao na yun, nag-alok ng lupa. Sabi niya, Pastor, wala na po. Nabili na lahat. Kung meron man, 3,500 na. Yung dating 350 pesos. Sayang hindi ako nang hinayang. Buhay ang Diyos. Amen? Kahit mahal yan. Kahit medyo yan, pagbibigay ni Lord yan, yan dapat maging pananaw nyo. Hello? Kahit mahirap mabago, kaya ni Lord yan. Yung puso mo, hirap na hirap ako, Pastor. Mababago yan, isuko mo yan kay Lord. Magkatitigil, pray lang. Kaya nga yung natuto natin, prayer meeting dito, pray without ceasing.
Mating kayo ng prayer meeting dito. Ang ganda ng pag-uusap dito nung Mekules. Hello? Yun lang kulang natin, prayer. Minsan may pray, may pag-aalinlangan. Tapos, struggle. Ito pa rin, prayer. Yun ang ginawa ko doon sa isang tao na nagsuko sa akin ng kanyang problema. Alam mo niya naging problema niya? Sabihin ko kaya. Pero warning po ito. Kasi minsan di ba nauso yung cellphone, tapos po, di ba? Tapos nakipag-eyeball, di ba? Tapos kita, ano nangyari, di ba? So, ganun. Walang nakakaalam noon, pero yun po ay sinabi sa akin. Kami lang nakakaalam noon for 1 year. Every time na siya nakakaisip ng masasama, nakakaranas ng masama, sabi ko, ito, pray ka lang. Sige. Pero pinag-pray ko siya. So, yun po ang maganda may nakikinig sa kanya. Kaya nga, kapatid, kailangan ka ng kapatid mo. Kailangan ka ng katabi mo. Kailangan ka ng, yung ikaw yung leader, kailangan makinig ka sa membro mo. Kailangan, hindi ko po kaya lahat kayo pakinggan. Ano ba? Kaya nga po, marami pa kami leader dito. Pero kung gusto po nyo ako okay po, sabihin lang po nyo sa kapwa leader kung nahiya po kayo, huwag kayong mahiya sa akin. At kung ako naman ang mali, sabihan naman nyo ako. Hello? Okay naman po ako doon. Kung mali po ako. Pastor, mali yung sinabi mo kanina. Pag sinabi mo, mali, Pastor, mali yung grammar mo. Pasensya ka na, talagang mali. Talagang kumbisan ako. Hello? Nandiyan po kayo? Okay, kasi time na ako eh. Sabi doon. Okay, kaya nga sabi, verse 35 yung nga sabi, wala na itong pakinabang. Itatapon na lang. Kahit isama sa dumi para maging pataba. So, tin mo, wala na talaga. Kahit lagay ka sa lupa, parang nakalagay ka lang dyan, wala ka ng, so, kaya kung titignan mo, para ikaw yung nasa mundo, tapos nag-assume kang Kristiyano, para sa harapan pala ng Diyos, baliwala ka na. Tapos, nang hirap, di ba, nagmamayabang ka na lang. Ang hirap po ng ganyan, kaya yung pagmamataas, alisin po natin yan sa ating puso. Ang namamataas, ibababa ng Panginoon. Hindi ka maibaba dito, pero pagdating, baka ibaba ka doon sa impyerno. Ang hirap naman, di ba? Hello, yun po yung natutuhan ko. Kaya kasi ako po, medyo ma-pride din po ako. Di ba? Ma-pride po ako. At yun po ay aking naging struggle ng mahabang panahon. At tinulungan na po ako ng Diyos. Minsan, tinutuwid nga ako eh. Pag tinuwid ako, after 1 year pa, tsaka ako pakikinggan yun, sinabi niya. Pag nauntog na ako. Ganun ako nung araw. Kahit Kristiyano ako, matigas sa ulo ko eh. Opo. Ganun po nangyayari. Kaya nga, sana huwag na niyo akong gayahin. At kaya ko sinasabi ito, maging wisdom yan. Kasi meron tayong ganyan eh. Hindi. Mali yung yung theology ni pastor, mali yung ganito, ganon. So nagmamarunong tayo, di ba? Pero malaya naman tayo mga kapatid. At may Holy Spirit tayo. Naniniwala po ako na kung talagang tayo makakaisa sa Holy Spirit, maintindihan niyo yung sinasabi ko. Kaya sabi nga dito, kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong unawain. Makinig tayo. Sabi nga sa ibang salmo, makinig kayo. Makinig tayo sa sinasabi ng Holy Spirit. Kaya pag hindi ka nakinig, ito po mangyayari. Nakatago ka, pero ano mangyayari? Nagsasabi ng salita ng Diyos. At pangalawa, yung ministry ng Panginoon hindi nagiging productive. At pwedeng ito hindi lang makadistract, hindi ito yung mawasak. Alam kung bakit? Kasi puputok yan. Sabi nga, ang binubulong mo sa dilim ay pagsasiwalatan sa liwanag, pagsisigawan. Mga kapatid, walang lihim na hindi nabubunyag. Ang Diyos natin ay buhay. Minsan, akala natin pag nagtatagal ay hindi kumikilos ang Diyos. Hindi po totoo yan. Ang totoo, sinabi ng Bible, ang Diyos ay hindi kagad na nagagalit. Mabagal siyang magalit. Hindi kagad nagpaparusa, pero nagpaparusa. Si Hebrew chapter 12, verse 5, di ba? Huwag niyong baliwalain pagtutuwid ng Diyos. Nung kayo dinidisiplina o pinapalo ng Diyos ang kanyang iniibig na anak. Anong gagawin niyo? Gusto niyo paluin pa kayo? Ito po ang masakit. Isang nakita ko at kita po ng lahat dahil sa social media. May isang kapatid po, pinagpe-pray ko siya.
Ganun din po, tumatalikod siya sa katotohanan. Anong nakita ko po? Minsan nagpapacheck up. Kaya hindi ko po kinakatuwa yung nangyayari. Pero mga kapatid, pag tayo hinipo ng Diyos, pag hinipo tayo ng Diyos para matigil yung ating paggawa ng kasalanan, siya nagpapasya eh. Hindi ko alam kung paano gagawin ng Diyos. Tama. Hello? Pwede mangyari kasi meron kaming membro, pinagpala ng Diyos nung una pa, 11,000 na amount, kumikita, tapos nung hindi na siya nakaka-attend ng panambahan, hindi siya nakaka-attend ng prayer meeting, tapos po, dadalawin namin, sabihin niya, nakabasa ka pa ba ng Bible? Hindi na, dahil busy sa kanyang negosyo. Ano nangyari? Bumaksak ang negosyo, balik sa dati, binibigyan ng palikuli ang tulong ng church. Hindi sila nilayo ng church. Pero ano nangyari? Pinalo ng Panginoon. At siya po ay bumaksak uli ang kanyang kabuhayan. Napunta uli sa, ayan po, kung saan nangungupahan. Pero hindi nagbago ang kapilya. Binibigyan natin ng bigas, binibigyan natin ng tulong. Ganyan po ang church. Hindi siya namimili ng tutulungan. Matigas ang ulo mo, hindi ka natutulungan ng church. Hindi. Kaya mga kapatid, huwag kayong matakot sa akin, huwag kayong matakot sa church. Kung may problema kayo, nahihirapan kayo, sabihin nyo, magtulungan po tayo. Kasi malapit na dumating ang Panginoon. Ang hirap po pag hindi tayo nasama sa rapture. Hello? Ang hirap po. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Ang sabi nga doon sa Lucas 14, verse 25, ang sabi doon, sumama kay Jesus sa napakaraming tao, humarap sa kanila, at siya sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama o ina, asawa at mga anak, ang mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay na higit sa akin. Ang hindi nagpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Italong po natin sa bandang huli sa verse 12, at kung hindi niya kayang malayo pa, sa 33, ang sabi doon, kaya hindi naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ng lahat sa kanyang buhay. Mga kapatid, ang hiningi ng Diyos, talikuran natin ang ating buhay. Ibig sabihin, hindi yun ang prioridad natin. Pero kailangan lang natin yan. Kaya nga nangangarap kayo. Hindi ko sinasabi kung kayo mangarap, hindi ko sinasabi kung kayo mag-aaral, hindi ko sinasabi kung kayo huwag na kayo bumili ng bahay. Hindi. Bagkus isama mo sa iyong pangarap yon, pero wag mo ilagay dyan ang iyong puso. Mas ibigin mo o pahalagan mo ang Diyos mo, sapagkat siya ang magbibigay ng katuparan ng iyong mga pangarap. Madalas natin kino-quote yan, delight yourself to the Lord and He will give you the desire of your heart. Minsan, laging kino-quote yan, pero hindi ko lang masabi, namumuhay ka ba? Naintindihan mo ba yan? Maganda yung quote tayo, naintindihan natin. Sa Tagalog, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang mga pangarap mo, yung mga kanta. Paano mo makita ang kaligayahan sa Diyos? So, yung relasyon mo sa Diyos, tama ba? Nagpe-pray ka ba? Pag may problema ka ba, sa Kanya ka nagsusumbong o sa kapwa mo? Pag may pangangailangan ka ba, ikaw ba'y nagmumarmor o yung naghili o ba, Lord, bakit ganito? Nagreklamo ka. Imbis na sabihin, Lord, salamat sa pagpala mo, pero kulang pa po. Magandang pakinggan yun, kaysa yung puro problema. Kasi yung anak ko hindi nagbigay, kasi pinag-aaral ko. Ganun ba yun? Hindi. Wag tayong manisi. Kahit yung anak natin, hindi. Kaya sabi ko, pero mga kabataan, lagi ko sinasabi yan, kahit na kayo may asawa na, kahit kayo may nagpapala, huwag niyo kakalimutan ang mga mahal nyo sa buhay. Hindi tayo sa kultura natin to. Dahil yan ang kinulog ng Diyos. Natutuwa po ako doon sa mga anak na, may mga pamilya na, pero hindi nakalimutan ng kanilang mga magulang. Hindi lang po yung pagbibigay ng pera, kundi dinadalaw pa. Lalo yung mga lola. Pinagpapahalagahan. Hindi yung, Lola, kamusta ka na? Dahil may cellphone, Lola, mas maganda po yung personal. Kasi yun ang pagpapahalaga. Kasi dito, mga fancy lang yan.
Minsan pakitang tao na lang ang mangyayari niyan. Lolo, kamusta ka na? Maliban na lang sa abroad, di ba? Pero kung dito mapupunta mo, ba't hindi mo puntahan? Hello? Dedicate yourself, dedicate your whole life to the Lord. Napakalaga po yon. Be a good influence. Stand firm to your faith and obey to the Lord. Impluwensya natin ang mundo. At may impluwensya mo lang ang mundo kung naiintindihan mo kung sino ka ngayon. Kasi baka naiimpluwensya mo, lahat tayo nakaka-impluwensya eh. Kaya nga sikat ngayon ng mga nagbablog eh. At ikaw mismo nakaka-impluwensya ka. Tingnan mo, yung grupo mo, sumusunod ba sa kalooban ng Diyos? Ang ibig sabihin, matigas ang ulo, pagtatawanan kung ano yung gusto sa kapilya. So, then naka-impluwensya ka. Di ba? Hello? Pero saan tayo nagkamali? Saan tayo nagkasala? Hindi sa akin. Hindi po kayo nagkasala sa akin. Kay Lord, pag-aari ni Lord ng iglesia. Kaya yung unang iglesia sa Gawa chapter 2 verse 42, at tinalaga nila, nanatili sila sa turo ng mga apostol, yung unang iglesia, yung mga alagad. 3,000 plus 120, yung mga nagpe-pray noon, ng panahon ng Pentecostes sa Gawa. 3,120, unang miyembro ng iglesia. Nakasunod sa Bible. Anong ginawa nila? Tinalaga nila ang sarili sa pag-aaral, sa turo ng mga apostol, sa Bible. Kaya balikan po natin yun. Yan ang katotohanan. Huwag tayo mag-assume na tayo ay nakakalugod sa Panginoon kasi ang dami natin ginagawa na sa kapilya. Hindi yan. Huwag tayo magtuos. Kundi, hanapin natin, yan ba pinagawa ni Lord? Sama niyo po kami sa panalangin kasi ako nga po, Pastor, baka mamaya isipin niyo, Pastor, ba't mamaya pupunta ka pala sa Europe? Hindi po. Naglalakad po tayo ng papel. Pero kung loloobin ng Panginoon ba, why not, di ba? Kasi nga po, invitation ng kapatid ko yun. Kami lawan Sister Elmi. Nag-ayos kami ng papel ngayon. Hindi po nangangahulugan na wala po tayong pag-ibig sa Diyos. Actually, kung ako po ang tatanungin, mas gusto ko nga po, makapagbukas ng maraming pang iglesia. Makapagbukas ng maraming gawain, Bible study. Kung loloobin po ng Panginoon. Gusto ko maka-impluensya. Kasi kilala ko ang sarili ko. Kilala ko ang sarili ko. Marami na akong pinagdaan na kamalian. Ba't ko pa ituturo yung kamalian? Ituturo ko na yung tama. Tama? Kaya yung mga kabataan, huwag nyo sabihin, alam mo na lahat. Ganito lang yan, okay lang yan. Kasi huwag tayo magkumpara. Alamin mo ang sarili mo, alamin mo ang salita ng Diyos, yan ang tama. Mga magulang, kayo din po. Paano tayo nagpapalaki sa ating mga anak? Paano tayo nagpapasunod sa ating mga anak, sa ating mga apo? Hello? Ako po, nagagalit noon, araw ng linggo sa mga anak ko. Pag simpleng araw, bayaan mo lang, nanay na lang niya magalit. Ang kinagagalit ko ng araw ng linggo, minsan, mga kabataan, tinatamad sumamba. Kaya hindi! Nagulang ka. Dapat, katakutan ka na yung anak. Hindi sa ibang bagay. Katakutan ka at paunawa sa anak. Anak, pag nalayo tayo sa Diyos, wala tayong pagkapalang masaganang darating sa ating buhay. Yun ang pagkapahalaga. Yung imibig sa ama, sa anak. Baka magalit ang anak ko, baka sumamalob sa akin pag pinagalitan ko yan. Hindi, huwag ka na sumamba ngayon. Okay lang. Hello? Gamitin natin ng power and authority. May power po tayo. Yung salita natin, may kapangyarihan yan. Kaya kung ngayon nag-a-assume ka ng maraming pagkapala, isa lang ang dapat mong gawin. Magsuko ko ng buhay mo sa Panginoon. At kung may tinatago ang kasalanan, hindi pwede maging tago yan. Tago yan sa harapan ng Diyos. Sa tao, pwede maitago yan. At bilang pastor ng iglesia, ito po'y malaking katungkulan ko ngayon kasi naobserbahan ko maging sa labas sa mga bagong tinuturuan ko ang daming problema at sino gagamitin. Kaya nga po hinahanda tayo ng Diyos. 20 years ka na sa Panginoon, 10 years ka na sa Panginoon, 5 years ka na sa Panginoon, hinog ka na po para gamitin. Kahit isang kaluluwa,
11 million, 12 million na ang populasyon ng bansa natin. Hello? Napakaraming kabataan, napakaraming batang lumalaki. Sino ang susundin nila? At ano ang impluwensang makikita nila sa atin? Okay lang yan, yung ganito. Ipasok ka dito, yung kasalanan sa labas, pwede naman sa loob ng kapilya. Hello? Ano mangyayari sa atin sa kinabukasan? At kung dumating man ang pagkakataon, humanapan ako sa Diyos, sana wag ako masumbatan ng Diyos. Hindi ako naghahangad kung ano pa man. Ang hangarin ko lang po sa puso ko, pag ako nagbabible study at tuturo, gusto ko yung naunawaan ko, maunawaan nila. Hello? Dahil maraming pagkapalan darating sa buhay na naranasan ko po yan. Yung magkaroon ka ng kapayapaan, maging matatag ang kalooban mo kahit wala ka. Kaya kung narito ka at meron kang struggle sa loob mo, itaas mo ang iyong kamay bilang pagsusuko ng ating buhay sa Panginoon. Sige po. Mahiya tayo o matakot tayo malayo sa kalooban ng Diyos. Pero ikaw pa rin makapasya, nasa iyo. Okay lang. Pero kung itataas mo ang iyong kamay ngayon at aminin mo sa Diyos at hingi ka ng tawad, sige po, ipapanalangin kita. Tayo po ay yumuko at tayo manalangin. Amang banal, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri kita. Ikaw ang banal na Diyos. Lumalapit po ako sa iyo. Sige po, for 1 minute, ilapit po natin ang ating sarili. Sige po, alam ng Diyos kung sino ka. Wala kang maitatago. Sabihin mo kung ano yung sa puso mo, nasa isip mo, ano ginagawa mo, sino ka ba talaga? Sabihin mo, Lord, eto po ako. Tulungan mo po ako, patawarin mo ako, linisin mo ako ng banal na dugo ng aking Panginoong Jesus. Sa aking itong kaisipan ko, sa aking damdamin, sa galit ko, kawalang pagkapatawad, pagkainggit, yung kayabangan ko, Panginoon, pagmamataas ko, yung mataas na tingin ko sa sarili ko, o mababang pagtingin ko sa sarili ko, kasi po, wala akong pinag-aralan. Patawarin mo po ako, Panginoon. Dahil ako ngayon ay anak mo na sa iyo, sabi mo sa iyong salita, at lahat kami pantay-pantay sa iyong harapan. Walang mayaman, walang mahirap. Walang pinag-aralan o may pinag-aralan. Lahat kami tinatanggap mo. Amen, Lord. Ako na lang po ang mananalangin. Amang banal, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat alam ko po, Diyos, na babaguhin mo ang puso at kaisipan ng bawat isa. At ilalagay mo sa puso ng bawat isa, O Diyos, na kami magiging magandang impluensya, O God. Lord, dahil ito ang nais mo. Kami ay asin ng sanlibutan, O Diyos. Na ilagay mo sa sanlibutan sa panahong ito, O God. At sa lugar na ito ng Pilipinas. At kung saan kaming pamilya mo inilagay, gagamitin mo kami maging asin, O God, upang yung kabulukan, upang yung mga bagay, Panginoon, na kasalanan na mamayani, Panginoon, sa aming kapaligiran, sa aming pamilya, ay maputo, Lord Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, O God. Lord, inaangkin ko po, Panginoon, Lord, gagamitin mo ang bawat isa upang humayo at ipatotoo na Ikaw ang Diyos na kapalaya, Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay na walang nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Hindi ka Diyos na nagbabago. Patuloy na ang iyong pag-ibig na natili kahit kami magkamali, na sa aming tunay na pagsisisi at pagtalikod, nariyan ang iyong pagpapatawad. At hanggang ngayon ay hindi mo inaalis yan sa amin, O God, dahil alam mo na kami mahina. Kaya, O Lord, ang dalangin ko po, ang bawat isa palakasin mo, O God, na sa paggawa ng kasalanan, Lord, kamuya namin to. Magkaroon kami, Panginoon, ng damdamin na kami magalit sa paggawa ng kasalanan na nakagawa ng aming sarili. At ito'y maisuko namin sa iyo. At hindi na namin ito maiulit, Panginoon, sa aming pagsasalita, sa aming pag-iisip, sa aming damdamin, Panginoon. Lord, palayain mo po kami, Panginoon. Sa gayon, O Diyos, maganap sa amin ang iyong plano. Na sa pamamagitan ng iglesia ay patunayan sa lahat ng may kapangyarihan sa langit at sa lupa
ay yung lihim na panukala ang iligtas ang lahat ng mga tao. Kaya Lord, salamat po. Dalayan ko po ang mga nanay at mga parents, ang mga lola. Lord, tulungan mo po kami na meron kaming role sa panahong ito bilang mga tatanda at may mga gulang na lalaki at babae, Lord. Kami maging halimbawa sa mga kabataan. Dadalayan ko po ang bawat isa, O God, ay gisingin mo kung paano kami nagpapahalaga sa iyo, sa iyong salita, sa iyong gawain. Panginoon, tulungan mo kami na masikap po namin na magawa po namin yung nararapat. Hindi kami na-relate, hindi po nababaliwala yung pagbabasa ng Biblia o yung mga gawain. Meron naman pagkakataon, magawa po namin. At sa mga kabataan, O Lord, sa mga estudyante, high school, college, sa elementary, Panginoon, dalayan ko po, samahan mo sila. At hindi lang sila samahan, kundi pagtagumpayin mo sila, makatapos po sila sa pag-aaral. At maging sa board exam, samahan mo sila at magtagumpay. Sa pagkuha ng mga trabaho na kailangan nila at maghahanap ng trabaho, yung mga nakatapos na, tulungan mo po sila. At ilayo mo po sila, Panginoon, doon sa mga bagay na tukso ng sanlibutan ito. Lalo na doon sa mga naghahanap buhay. Huwag sila matukso dahil sa sila tumatanggap na ng sweldo dahil sila nakapag-aral. Kundi yung tamang pagkapasya pa rin ay ilagay mo sa kanilang mga puso na sumusunod sa iyong kalooban. At ang mga estudyante po namin, Lord, yung mga influensya sa libutan, O God, lalo na ang influensya ng gadget, O God, Lord, in the name of Jesus, ng modern technology, O God, Lord, dalayan ko po, hugasan mo at bakura ng banal na dugo ng aming pinangsus ng aming mga kabataan. Ang kalang kaisipan, O God, Lord, idako mo sa katotohanan. Bagamat ang kalaban nga po namin ngayon ay ang modern technology ng mundo. Pero Lord, ang salita mo hindi nagbabago. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, O God, sa iyong kamay namin sila pinagkakatiwala. At dalayan ko po magtagumpay po ang mga kabataan. At maraming kabataan katulad nila ang maakay nila para sa paanan mo, O Diyos. Na manampalatay, tanggapin ang aming Panginoong Jesucristo, Panginoon. Lord, bigyan mo ng tunay na pag-ibig ang puso ng bawat isa. Ang mga young professional po namin, nagtatrabaho na, nangangarap, Panginoon, Lord, gabayan mo sila, pagtagumpayan mo sila, Lord, yung kanilang mga pangarap sa kanilang pamilya, sa kanilang sarili, mangyari ito dahil sila susunod sa iyong kalooban, Lord, mangyari ito tulad ng iyong sinulat, O God, lahat na magiging tapat sa iyo, ikaw ay magiging tapat ka sa Kanya, Panginoon. Pagkapalain mo ang lahat ng mag-uuna sa iyong kaharian at sa iyong katwiran, O God. Idadagdag mo ang lahat ng pangailangan ng iyong mga anak. Lord, salamat po sa lahat ng may mga negosyo. Lord, i-bless mo ang kanilang mga negosyo, O God. At nagnanais sa magnegosyo, Panginoon. Lord, mangyari ang iyong kalooban sa iyong mga anak, O God. Lord, mangyari, Panginoon, na wala po na matira ng mga anak mo na maging hampas lupa o magutom, Panginoon, o maghirap. Bagkus, O Diyos, aking inaangkin ang pagtatagumpay, Panginoon. Lord, tunay nga po na sila ay magpapakumbaba sa iyo at sasabihin tunay na ikaw ay Diyos sa buhay na nagpapala sa amin. Lord, ito po ang aming inaangkin at pinapapasalamat. Maging ang karamdaman, Panginoon, na nabanta ngayon. Lord, yung mga nangyayari sa aming bansa, ang kanlaon, ang bulkan na Mayon, O God, ang mga banta ng mga kalamidad sa aming bansa, yung malakas na lindol, Lord, patawarin mo kami sa aming kasalanan. Dalayan ko po ang iyong pag-iingat, hindi lang po kami, kundi sa lahat, Panginoon, sa body of Christ, sa lahat ng iglesia, malaki o maliit, na gawain, Panginoon, o Iglesia, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Andalayin ko po, Ama, sa iyong kamay kami, Panginoon. Lord, ay magiging safe, O God. Ipagtatanggol mo kami. Ikaw ang aming sanggalang, O God. Kaya, Lord, salamat sa araw na ito. Salamat, Panginoon. Purihin ka po, O Diyos, sa lahat ng pagkapala mo na aming narinig ngayon. Purihin ka po, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang samang dalangin. Amen and amen. God bless you.